Magandang araw sa ating lahat. Ako po ay si Captain Anthony Frances Esibuan, proud member ng Officer Candidate Course Class 43-2014. Na-assign ako sa 1st Scout Ranger Regiment noong 2015 after namin mag-graduate sa OCS. Then after noon is na-assign ako sa 2nd Scout Ranger Battalion na naka-station na dati sa may Santa Cruz sa Davao del Sur. And after noon is, after ng isang buwan is, inassign ako sa 5th Scout Ranger Company sa pumuno ni Captain Michael Asistores, yung napi kong CO. Yeah, idol ko. Bali, pag-report ko sa 5th Scout Ranger Company is naging platoon leader ako, no? Ang trabaho ng isang platoon leader is taga-ano talaga, yung parang kayo talaga yung mag-lead sa mga operations. Then mostly kasama namin is yung tropa, no? Kung saan yun din yung ano, as platoon leader, no? Doon ka din, matuto ka din sa mga tropa na ano, yung nakikita mo during operations na kung anong gagawin, then ma-enhance yung ano, yung combat skills mo dahil sa na-observe mo doon sa panahon ng operations. Nung sa ano PIP company ako is naging platoon leader ako ng ano almost 5 years, no? Doon nagtagal, doon ako nahasa as platoon leader, no? Doon ko natutunan yung mga skills saka yung mga taktika na dapat natin i-apply, no, do sa kung kalaban natin yung mga NPA. Sa tagal ko na ano na-assign sa ano sa 5th Scout Ranger Company, maraming bagay akong natutunan, no, yung paano mag ano bilang isang PL, paano mo paano kami makisama sa tropa, paano ka maging tawag ito effective na maging leader nila, no? Paano kanila paniwalaan, then doon ko din natutunan, no, kung paano, since na mostly na area namin sa 2nd Scout Ranger Battalion is mga bundok talaga, is as bilang isang platoon leader, no, dapat is magaling ka din sa ano sa analyze ng terrain, kasi sa bundok talaga, sa kapal ng bundok halos hindi mo makita yung mga ano yung reference mo na titingnan mo kung saan ka pupunta. Sa 1st Scout Ranger sa 5th Scout Ranger Company ko din, no, na ako naging natuto ng maayos in terms sa pag sa may guerrilla tactics, no. Nung PL ako sa 5th Company, nag-operate kami dito sa part ng Santa Cruz, Davao del Sur, no. Kung saan naging kalaban doon is yung isang guerrilla front, no, na which is matagal na dyan sa area, na halos naging pugad na nila yung Santa Cruz, kasi itong area na to is mayaman sa resources, no, which is gustong-gusto ng mga kalaban, no. Nung binigyan kami ng mission, no, bali ang terrain dyan is malamig, then medyo mataas din na mga elevations. Naging doon as a platoon leader, no, naging challenge doon is paano kami na makasurvive sa na walang tubig-tubig, ganun ba. Almost 3 days na lakad na halos di kami nag-rewater, kasi since na mataas, din iwas din compromise sa mga tao sa paligid, since yung area na yan is mga umahan din, maraming tao din sa area. Nung nag-LD na kami is
kabady namin yung ano din, yung 39 IB na which is naka-AOS area. Bali 2 days kami halos naglakad, no. Every ano kada ano din binibigyan kami ng ano ng updates doon sa target, no. Kasi yung target na yun is maganda din yung tusok ng intel ng 39 IB doon sa area na yon. Bali LD kami dito sa part ng Kapatagan is nag-backdoor kami, no, para at least maiwas yung burnout. Nung almost na 3 days na kami naglakad, no. Akala namin is wala nang info kasi magalaw, tapos yung iba namin kasamang unit possible na burnout din sila sa area kasi marami nga yung nag-uuma. Luckily nung umagahan nag-info yung ano yung CEO ko na noon, si Captain ang CEO ko na noon si Captain Parinas. Nag-update siya din, ang sabi na dyan na sa area yung ano, nagbago yung location ng target. Tapos which is nasa ano lang namin, 1 kilometrong layo sa location, sa present location namin. Bilang platoon leader, tiningnan ko muna yung terrain, kung saan yung maging approach ko, saan ko possible maneuver yung tropa, saan yung magandang fields of fire. At least yung plano ko kasi gusto kong mapuruhan yung kalaban. Medyo matagal-tagal na hinahabol ng 39 IB yun. Nung ano na, nagbigay na lang ano, nag-send sa akin yung CEO ko ng ano, ng location ng target namin. So, yun nga, sabi ko, nag-terrain analysis muna kung saan ako dadaan, no? Tapos noon, naset ko na kung saan ako dadaan. Nung pababa na kami, mga alas 8 ng umaga, malapit na yun sa target, nasa 300 meters na lang, no? May naano kami na tao na observe. Pwedeng maging recon ng kalaban yon. Ang ginawa namin is, nagtago lang muna, no? After ng ano, pinalampas namin sila, nag-proceed naman kami sa ano, sa sinusundan naming grids. Tapos, nag-halt kami. Iniwalay ko yung aking dalang section, hinati ko sa kada team. No? Pinauna ko muna yung isa doon, then naiwan kami na may security pa rin. Nung ano, mga after mga 09 na, naka-observe kami ng ano, galaw doon sa may binigay na target, no? Bali, tinas ko yung ano, kasi may nakita ng medyo may movement, tinas ko yung sniper namin na upihan maayos yung ano, yung doon sa part na yon kasi may mga movements tsaka may mga ingay. Nung nag-eyes on na yung sniper, is nakakita siya ng kubo, tapos may tao. Hindi niya ma-identify kung ilang katao. Pero may nakikita siyang ano, na lalaki, babae na palakad-lakad doon, papalit-palit lang. So, inupihan muna namin ng maayos. Tapos ako, sa platoon leader, no, in-inform ko agad yung ano namin, yung batalyon. Tapos nung na-inform ko na yung batalyon namin, nag-decide sila na magpadala ng ano, pa-reinforce sa amin, no, as a blocking, maging blocking kung ipasukin namin yung sinasabing target na yon. Habang nag-OP kami doon, biglang ano, sa south portion ng ano namin, ng pinipistuhan namin, biglang may small pot na ano, na babae at saka lalaki. Sabi ng ano, ng section sergeant ko, "Sir, may tao, sir." Tapos nung time na yon is
bigla kaming nagdapaan kasi akala namin may sumusunod na kalaban. So, dapa mo na lahat. Hindi pa kami nakita ng nung dalawang tao. Tapos nung na-observe ng platoon sergeant ko na walang sumusunod na armado is tinawag niya yung babae. Pagka nakita kami ng babae, nabigla siya. Tapos yung isang doon, yung lalaki na kasama niya is nagtumbling. Nagpaano agad siya. Nagpadaos-dos sa bangin. So, yun nagtumbling na. Hindi na namin abutan yung laki. Yung kwan na lang, kinuha namin yung babae. So, nung nakuha namin yung babae, muna namin tinanong anong pangalan, tapos kung taga saan siya. Tapos, yun nga, parang kinakabahan yung babae na halatang talaga. Parang natakot sa amin ba? Tapos kaduda-duda din yung galaw niya. Then, tapos tinanong namin kung saan siya pupunta. Ang sabi niya, doon lang daw sa kabila. Tapos nung tinignan namin yung kung may kinokontak siya sa cellphone. So, nung tinignan namin yung cellphone niya, wala talagang laman yung cellphone niya. SOP ng kalaban na pag may cellphone ka is delete mo agad para at least kung makapture ka ng sundalo dyan, hindi malata kung sino ang kakontak mo. So, kaya wala kaming nakuha doon na details sa babae na yon. Nold lang muna namin. Then, since nakabady namin yung 39 IB noon, ng time na yon, naglakad din sila doon sa kabilang ridge, mga 500 meters mula sa location din namin. Nung halos katapat na nila yung sinasabing target, naghaul yung aso sa may isang kubo doon. Paghaul ng aso, yun na yung time na yung nasa kubo na inupihan ng sniper, nagpulasan, tapos yung dumampot na ng baril. Saka yung nagsabi yung sa akin, sniper na, "Sir, may baril sir." Tapos sabi ko, as a platoon leader, naging decisive din yung decision ko doon na pag may baril talaga, itirahin na. Tapos nung sabi niya, "Putukan na." Sabi ko, "Putukan nyo na, kaya may baril naman." Tapos pinutukan na ng sniper. Unang putok, natamaan yung isa natumba. Tapos yung sunod na magtira ulit yung sniper, wala na, nagtago na sila lahat. Kasi nabigla sila kung saan galing yung putok. Tapos nung nang nag-enkwentro na, yung kabilang side, yung 39 IB is napupukpok na doon. Kasi nandun pala yung posting ng kalaban sa kanila na part, na portion. Sa amin naman, halos hindi nila na burnout kasi yung yung nataguan na medyo mataas-taas na part, kung titingnan pala is parang madilim, hindi mo makita kung may tao doon. So, yun yung naging magandang naging pwesto namin na napili kasi hindi talaga na alam ng kalaban na doon yung naging approach namin. Tapos nung nagpukpukan putok na din kami kasi gumanti yung kalaban nung pumutok na kami. Gumanti yung kalaban dito sa baba na part. Tapos, pukpuk din kami. Yung ginawa namin is pinakiramdaman muna namin kung saan galing yung mga putok. Tapos, inassess ko din kung saan sila pwedeng pumunta. Yung time na yon nung nagputukan nakahiwalay man yung dalawang teams ko. Yung isang team ko doon sa unahan ko konti, security ko. Tapos, in case na doon sila magpunta or yung kalaban, mag-exit doon sa may doon na part na yon kasi doon yung halos daanan nila So, yun yung naging yung naging tactics ko doon, establish ko ng security doon, tapos kami dito, pukpok kami. Hanggang sa natigil na kasi almost din yung napalitan ng putok, mga 10 minutes. Nung 10 minutes na yon, continue yun. Bali, nakaplastar kasi yung magandang plaster namin noon
ang lahat halos nakaputok noon, pati mga mga tubo namin naputok, mga 60 naka-establish ng maayos, naputok din namin. Sa 10 minutes na 'yon, umatras na yung kalaban, no? Nung ongoing, na-assess ko din na itong inupihan pala namin na kubo, posting lang pala yun. Tapos yung main body talaga kasi doon sa gitna. Nung time kasi na yun, halos di namin makita yung may mga established pala doon kasi may mga cover siya na niyugan tapos saging. Doon ko na na-assess na nandun pa yung kalaban sa yung main body talaga doon sa baba, no? Yung doon sa may kubo na inupihan ng sniper is lang yun. Posting nila. So nung umupa na halos yung putukan, na kami, nag-designate na ako ng isang team, no? Iwan ko yung isang team ko na mag-security. Tapos yung isang team ko, dinala ko, no? Nilapitan namin yung yung target. Lang din yun, pababa. Since napababa yun, tapos open na sagingan lang din, medyo dandahan din kami, no? Pagka, dandahan ng move ng ang lead scout, then ganun din ang guide, no? Bali, 8 kami ang naglapit sa target. So, nung dandahan kami lang, ang move, siyempre, pa rin kami, naka-alerto pa rin. Kaya di kami nagkumpiyansa since na sa initial assessment namin is umatras na sila going ng ng southeast. So nung after na noon, dandahan kami nag-move. Tapos dinikita namin yung target din. Yun na, nakita namin yung yun yan, natamaan ng sniper dito sa tiyan. Tapos may isang baril na kasama niya sa tabi niya. So nangyari, ginawa namin pagdating doon sa may kubo na yon is skirmish pababa, no? Iskar namin pababa. Then wala na kaming nabutan. Sa na yon, encounter site na yon, ang naging pesto ng kalaban, yung naupihan ng sniper, nasa pala yon, yung posting nila, may water point doon. Then yung main body talaga nila, nandun sa sa may from posting, nasa lang, nasa 100 meters, no? Kaya magandang pagkapesto kasi yon na medyo malalim, na may mga cover. Kung lang, kung titingnan mo lang, wala kang ma-observe. Kaya nung unang dating namin sa area na yon na nakaupi na kami, inassess ko yung paligid, wala talaga akong nakita. Kaya nung clear na namin yung target na yon, yun yung time pagkita ko, na-assess ko na nandun pala yung main body talaga. Hindi lang na talaga nakita since na medyo malalim siya. So, nung na-clear na namin, na nagbalik kami, no? Doon sa may pwesto namin. Tapos then, yun na, after noon na nag-task pa rin ng batalyon namin na mag-scour pa rin ng area. So, nag-scour pa rin kami further hanggang sa almost na ikot na namin yung doon sa vicinity ng binigay na na encounter site. Na encounter site pa na namin, wala na kaming na abutan o wala nang ibang harbor site yung kalaban. Ano naman yung enjoyment mo? Ang galing mo ganito ng iyong unang karanasan sa ganyan na NPA area. Pero veterano ka na nun eh. Pero mukhang enjoy ka sa NPA area kasi marami warrior ka na. Pero ito, inuna natin itong NPA area eh. Anong enjoyment mo dyan na yung ganyan na NPA area? Sa NPA area naman, sir, challenging yun, sir. Mag-enjoy ka din. Kasi matitindi yung mga score mo eh. Sige. Sa kasi, as PL doon sa NPA area talaga, more na talaga, kung PL ka, section mo yung dinadala mo doon, pinaka-most yung section, pinaka-list na yung team. Kung PL ka, dapat i-manage mo din yung yung section mo, kung paano mo tulad niyan, paano mo i-manage lang lahat ng resources nyo. Tulad niyan, mag-operate kayo.
tubig, mga pagkain. Then, yung lahat ng ng items yun, tulad ng mga weapons yun, dapat tine-check yan. Tapos sa NPA area naman, ang enjoying doon is makaano ka talaga. Makapag-isip ka since na hindi naman nakatali yung kalaban, maghanap ka talaga na maghanap, nakakapagod, pero kung ma-achieve mo yun, tapos na-encounter ka, medyo fulfilling naman. Maging, sabihin mo na ito pala yung reward sa ginawa nating pagpapagod sa pag-scout, no? Dapat as platoon leader, no, ang platoon leader dapat medyo mataas yung natin, yung instinct kung saan yung kalaban, saan pwede magpesto. I-analyze natin maayos yung terrain kasi yung kalaban mostly naman nandun sa halos, di natin maisip nandun sila sa mga creek lines, malapit sa tubig. Tao din yan na naghanap ng ng mga basic na resources na kailangan ng pang-araw-araw nila. Kaya as platoon leader, no, dapat natin, i-assess natin yung talaga yung terrain, which is kung saan natin pwedeng makita sila kung saan sila nagtatago. Anong most decisive mo doon, Anthony? Most decisive action mo doon? Doon sa buong encounter na yan? Ang most decisive doon, sir, is yun nga, sir, naka-OP naman, sir. Ang call na lang doon, sir, kasi yung nakikita natin, hindi natin alam na kalaban yun, sir. Pero nung yun yung naging sir, decisive doon, sir, kasi yung sniper natin, sir, is patience din, sir. Nagpasensya din siya sa pag-OP doon. Almost din yun, sir. Mga 30 minutes na ganun yung routine, tingin-tingin na paikot-ikot, walang baril. Yun yung naging doon, decisive. Yung decisive doon, sir, is yung inanalyze muna kung talaga yun. Kalaban ba yun o yung purely civilian na nag-uuma doon sa area. Yun yung naging decisive, sir. Then nung nakita natin na kalaban talaga, sir, yun na yung call na putukan na, sir, na which is true na talaga na kalaban talaga, sir. Hindi lang basta kalaban yun, sir. Malaking yun, sir. Malaking papel noon sa na yun, sa grupo na yun. Kasi SDG commander yung nakuha natin doon sa operation na yun, no? Hindi mo kinukwento kasi mamaya kukwento mo paano ka puro high value target kasi tinitira mo, simple ka lang ito eh. Pero talagang SDG commander pala, Yes. ano ba yung SDG? Centro de Hindi Gravidad gravidad, yes, sir. Commander, which is isa sa mga mabigat na tipo ng commander ng mga NPA. Na yun lang, tinumba lang, ganun lang. Okay. Ng 5th Scout Ranger Company Platoon under ni then Lieutenant Anthony Sibuan. Ganun lang. Di ba? Okay. Yung background ng SDD niya yun, sir, is, yun yung sir, parang nag-report siya na may doon, sir, may ganun, may away doon, sir. Nung nag-respande yung mga police, sir, yun yung, inambos yung mga police, sir. Yun yung naging, sir. Ganun ba? May pakiano mo nga yung history ng SDG commander na ambush siya ng police. Oo, sir, yun yung initial na doon ng presentation ng intel sa amin, sir, na itong na to, medyo mabigat-bigat na tao na to. Kasi marami ng halos buhay na nakuha, sir, especially yung mga police nung yung time na yun, sir. Area ng 39 IBN, sir. Pero by that time, kasi inuna mo lang to, pero Marawi War Hero ka na nun. Pero ano yung fulfillment mo nun First lieutenant na, sir. First lieutenant ka na ba nun? Yes, sir. So medyo hinog ka na, hinog na. Ito yung unang gold cross mo, pangalawa, pangatlo. Ano pa lang yung Triple M lang yung... Triple M lang ba yan? Si Captain Anthony Sibuan kasi yung isa sa mga most highly regarded and most bemedaled namin, younger officers namin sa 1st Scout Ranger Regiment sa kanyang pagdadala. Mamaya yung mga ibang episode niya, yan, ito yung mga mabibigat din. Pero sa encounter mo na yon, bakit hindi mo makalimutan yung encounter na yan? Sa encounter na yun, sir, di ko kasi makalimutan yun, sir, kasi personally, sir, ako talaga yung nagdala nun, sir, no? Kabady ko lang yung 39 IB.
sa ano naman sir, sa command, sa akin talaga manggaling yun sir. Yung decision sa ground, sa akin talaga manggaling yun sir. Di tulad sa ibang mga enkwentro na may mga seniors ka pa na mag-guide doon sir. Yung time na yun sir, sa akin talaga yung ano, yung command doon sir. Tsaka yung decision sa area sir, sa akin talaga nanggaling. Kaya medyo ano din yun sir. Snappy din yung ano sir, na naging result nun sir. Hindi kasi after that, ano ka na, dito ka na eh. Which is mamaya, ikwento natin yung mga mabibigat mo rin dito na encounter dito sa Maguindanao, North Cotabato. Pero ano ang naitulong sa'yo na malaki no encounter na yan sa combat leadership mo? Ang naitulong ng ano nun sir, ng ano na yun sir, encuentro sir is nadagdagan yung ano, yung bilang leader no, nadagdagan yung confidence ko doon no sa pag Hawaii, tapos yung naging ano din na nadagdagan yung ano ba, yung skill natin. Tapos nadagdagan din yung naging observations natin, nadagdagan yung knowledge natin, paano natin i-confront yung kalaban. Ganun yung naging ano doon, magandang nangyari din sir. Proud TL.